Narito ang highlights ng Week 5, Day 11, impeachment trial proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. VP Sara Duterte, tanging VP at Deputy Secretary na may conflict funds. Ibinahagi ng COA Auditor ni si Roderick Wamil na si Vice President Sara Duterte lang ang naging Vice Presidente at Department of Education Secretary na may confidential funds sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office mula 2014 hanggang 2024. Ayon kay Wamil, inaudit niya ang 500 million pesos na confi funds ng Office of the Vice President mula ika-4 na quarter ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Inaudit din niya ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong unang tatlong quarter ng 2023. Idinagdag niya na mahigpit ang accounting at auditing rules sa confidential funds upang maiwasan ang maling paggamit ng pampublikong pondo. Samantala, sinabi rin ni Wamil na maraming irregularidad sa liquidation documents ng OVP para mapangatwiranan ang 125 million pesos na confidential funds taong 2022. Anya, nagsumite ang OVP na acknowledgement receipts o proof of receipt ng confidential fund sa halip na sales invoices o official receipts na required sa 2015 Joint Circular patungkol sa paggamit ng CONFI at intelligence funds. Tinukay ni Wamil ang acknowledgement receipts ng confidential funds na labag sa 2015 circular. 70,000 pesos tinanggap ni Mary Grace Piatos para sa bayad sa gamot. 110,000 pesos tinanggap ni Renan Piatos na may petsang December 27, 2023 na hindi kasama sa 2022 confidential fund allocation. 85,000 pesos na tinanggap ni Nova Santos para sa pagbili ng samut-saring items. 295,000 pesos tinanggap ni Miko Harina na may petsang December 31, 2023 na hindi rin covered ng 2022 confidential fund allocation. 50,000 pesos tinanggap ni Andy Lim na may petsang December 27, 2023 na hindi sakop ng 2022 confidential fund allocation. 70,000 pesos tinanggap ni Gabriel Bisaya o Gabriel Bisaya na may petsang December 27, 2023. 90,000 pesos na tinanggap ni Alexandro Piquit na may petsang December 21, 2023 na hindi pa rin sakop ng 2022 confidential fund allocation. Sinabi ni Wamil na dapat pasok ang pera sa coverage ng kanilang cash advance ng confidential fund base sa dokumento na isumite sa specialized unit ng COA na ICFAO. Marinding sinabi ni Wamil na hindi absolute ang confidentiality ng confidential funds. Idinagdag din ni Wamil na ang 2022 confidential fund allocation na ginasta rin ng OVP para sa medical and food na nagkakahalaga ng 40 million pesos, gayon din ang bayad sa incentives o rewards o traveling expenses na may kinalaman sa confidential operations ng OVP na 10 million pesos ay hindi rin sang-ayon sa 2015 Joint Circular. Pangalang Mary Grace Piatos lumitaw sa impeachment trial. Muling lumutang ang pangalan ng Mary Grace Piatos sa mga resibong inilatag ng prosekusyon. Isa siya sa mga nakapirmang personalidad sa acknowledgement receipts na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Batay sa mga acknowledgement receipt, 2 Piatos ang nakatanggap ng malaking halaga mula sa OVP. Ito ay sina Mary Grace Piatos na may 70,000 pesos na payment for medicine at Renan Piatos na may 110,000 para sa purchase of information. Highlights ng Week 5, Day 12, impeachment trial proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Napakatindi para sa depensa ang naging pahayag ng prosekusyon, kaya agad itong ipinabura sa record. Tinawag ng prosekusyon na isang scam ang paggamit at pagliliquidate ng OVP ng confidential funds. Si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capuna na nagsabi ng scam word pagtatapos ng kanyang direktang pagtatanong sa dating State Auditor na si Attorney Roderick Wamil nitong August 4. Agad naman itong tinutulan ng abogado ng depensa na si
Michael Poa at ipinag-utos ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na alisin ito sa opisyal na record. Sa ika-12 araw ng paglilitis, ginamit ng prosekusyon at depensa ang buong oras para sa direct examination, cross-examination, redirect at recross. Kinumpirma ni Wamil na ang OVP at ang Department of Education ay nag-ulat ng paggastos ng milyong piso mula sa confidential funds ng walang sapat na dokumentong sumusuporta upang patunayan ang mga ginastos. Lahat din halos ng mga dokumentong ito ay may lagda ni Vice President Sara Duterte bilang nag-aproba o nagpatunay. Samantala, sinikap ni Michael Poa na dating Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ipakita sa testimonya ni Wamil na wala pang pinal na konklusyon ang Commission on Audit na nagkaroon ng maling paggamit ng confidential funds. Hindi ba isyu ang bilis ng paggastos? Ayon kay Wamil, walang probisyon sa umiiral na mga tuntunin na nagbabawal sa OVP na gastusin ang confidential funds para sa isang quarter sa loob lamang ng 11 araw. Ito ang usaping unang naging sentro ng pansin noong 2024 matapos matuklasan ng COA na nagastos ng OVP ang 125 million pesos na Confi funds para sa 2022 sa pagitan lamang ng December 21 hanggang December 31, 2022. Tinanong ni Poa kung may probisyon sa joint circular na nagbabawal sa paggamit ng quarterly cash advance sa loob ng 60 araw. Wala ang sagot ni Wamil. Nang tanungin kung may pagbabawal sa paggastos nito sa loob ng 11 araw, sumagot siya ng wala din po. Gayunman, nilinaw ni Wamil na hindi ito ang pangunahing issue sa kanyang audit findings. Ang 11 days na paggastos ay binanggit lamang bilang isang katotohanan sa Audit Observation Memorandum. Ipinakita rin ni Poa na tumagal ng ilang buwan bago kumilos ang COA matapos sumite ng OVP ang liquidation report nito. Kinumpirma ni Wamil na naisumite ito noong January 2023. Pero ang unang Audit Observation Memorandum ay nilabas lamang noong September 14, 2023. Humigit kumulang 8 buwan ang lumipas. Paraan ng paggamit ng pera versus bilis ng paggastos ng Confi funds ang issue para sa prosekusyon. Iginiit ang prosekusyon na hindi ang bilis ng paggastos ng problema, kundi ang paraan ng paggamit ng Confi funds. Ayon kay Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon, batay sa isinumiteng dokumento ng OVP, umabot sa 16 million pesos ang ginastos sa pag-upa ng mga safe houses sa loob lamang ng 11 araw o humigit kumulang 2 million pesos bawat araw. Ano ang kulang sa mga plano at ulat ng OVP at DepEd? Ayon kay Wamil, hindi malinaw na ipinaliwanag ng OVP at DepEd sa COA kung saan eksaktong gagamitin ang kanilang confidential funds. Sa halip, malalawak lamang na kategorya ang kanilang inilahad. Ayon sa joint circular, kinakailangang magsumite ng physical at financial plan na naglalahad ng mga partikular na confidential activities na popondohan. Sa OVP, ang nakasaad lamang ay isang good government program na may layuning magkaroon ng safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Samantala, ang DepEd ay nagsumite ng 4 na programa kada quarter. Counterinsurgency, abuse prevention in schools, anti-illegal activities, at anti-extremism. Lahat ng ito ay may eksaktong 37.5 million na pondo bawat quarter. Nagpatotoo rin si Wamil na nagsumite ang DepEd ng accomplishment reports na nagsasabing 100% na ipatupad ang ilang programa ngunit walang kalakip na ebidensya. Halimbawa, gumastos umano ito ng 9.375 million pesos para pigilan ang pagre-recruit ng mga guro at estudyante ng mga grupong komunista, ngunit walang listahan ng mga grupo, paaralan o lugar na sakop ng operasyon. Dagdag pa niya, kapwa rin nagulat ang OVP at DepEd ng reward payments. 12 million pesos at 35 million sa OVP sa magkakaibang quarter at mas maliit na halaga sa DepEd. Ngunit wala umanong kinakailangang dokumentong nagpapatunay na naging matagumpay ang surveillance operations na
pinagbatayan ng mga gantimpala. Sa pagtatapos ng pagtatanong, binigyan diin ni Attorney Lorna Kapunan ang probisyon ng 2015 Joint Circular na nagsasabing kung ang isang accountable officer ay nabigong mag-liquidate ng pampublikong pondo kapag hiniling, ito ay maaaring magsilbing prima facie evidence na ginamit ang pondo para sa personal na kapakinabangan. Kinumpirma ni Wamil na lumika ito ng legal presumption ng maling paggamit. Dito, sinabi ni Kapunan, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung ako ang tatanungin, scam ito. Depensa, binasag ang claim ni Wamil na tanging si VP Sara lamang ang Vice-Presidente ng Pilipinas na may confidential funds. Binalikan ni Attorney Michael Poa ng defense team ang naging pahayag noong August 3 ni Wamil na tanging si VP Sara lamang sa mga naging Vice-Presidente ng Pilipinas ang may confidential funds sa pamagitan ng pagpipresenta ng 2014 budget document. Sa papel na ito, ipinakita ng OVP na nakatanggap ng Confi funds ang tanggapan bago pa man maging ikalawang Pangulo si Sara Duterte. Sa cross-examination kay Wamil, partikular na ipresenta ang Special Allotment Release Order na may petsang December 22, 2024 na inisyo ng Department of Budget and Management na nag-authorize ng pondo to cover confidential activities for fiscal year 2014. Sa August 3 direct examination kay Wamil, sinabi niyang si Duterte lamang ang tanging Vice President na may Confi funds na kanyang na-audit habang nagsisilbi siya bilang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Officer. Si Wamil ngayon ang audit team leader sa COA Pasay Office. 3 Vice President sa kanya kanyang napagsilbihan, former Vice President Jejo Marbinay at Leni Robredo at ang incumbent Vice President na si Sara Duterte. Ipinaliwanag niya na kapwa sina Binay at Robredo ay hindi tumanggap ng Confi Fund appropriations sa period na na-audit. Pero pasaring sa kanya ni POA, maaring hindi lang aware si Wamil sa 2014 SARO nang itanong niya ang patungkol dito. 1992 COA Circular. Iprinesenta rin ni POA ang 1992 COA Circular na patungkol sa confidential at intelligence funds. Sa dokumentong ito, isinaad naman ang intelligence and confidential activities ay highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Pero sinita ito ng Counsel to Prosecution na si Lorna Kapunan sa pagsasabing ang joint circular cited by this witness na si Wamil dated 2015 at pinapalitan nito ang naturang circular na may petsang 1992. Lagda ni Duterte sa halos lahat ng dokumento. Paulit-ulit na tinanong ni Kapunan si Wamil kung kanino ang lagda sa bawat dokumentong ipinakita sa kanya. Sa bawat pagkakataon, sinabi ni Wamil na ang liquidation reports, disbursement vouchers, accomplishment reports, at iba pang dokumento ay may lagda ni VP Sara Duterte bilang nagpapatunay o nag-aaproba. Noong 2024, sa kasagsagan ng pagbusisi ng Kamara sa paggamit ng Confi funds, sinabi ni Duterte sa isang press conference na wala siyang kinalaman sa paghahanda ng acknowledgement receipts ng confidential expenses ng kanyang tanggapan. Dumako naman tayo sa highlights ng Week 5, Day 13 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May bagong testigo ang prosekusyon sa katauhan ni Sailin Del Campo. Si Sailin ang ikapitong testigo ng prosecution na mula pa rin sa COA ICFAO. Natapos ng tumestigo si dating State Auditor sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office ng Commission on Audit na si Attorney Roderick Wamil. Nagtapos si Del Campo ng kolehiyo sa St. Louis University at nakakuha ng degree sa kursong Bachelor of Science in Accountancy. Paglilinaw ni Campo, hindi pa siya nagkaroon ng ibang posisyon sa COA magmula nang pumasok sa ahensya noong August 26, 2014. Trabaho ng COA ICFAO. Kagaya ng naunang paliwanag ni Wamil, inilahad din ni Campo na gampaning mag-audit ng COA ICFAO sa confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
Ani Campo, nakapag-audit na siya sa mga local units, mga government-owned and controlled corporations at maging sa mga ahensya ng national government. Partikular umano sa Office of the Vice President at Department of Education. Koneksyon ng trabaho ni Campos sa confidential funds ni VP Sara sa OVP at DepEd. Sinabi ni Campo na ang submitted liquidation documents ng OVP sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara lang ang tanging na-audit niya dahil iyon lang ang naisumite sa kanila magmula nang magkaroon siya ng posisyon sa COA ICFAO noong 2014. Siya rin ang pumalit kay Wamil bilang State Auditor ng COA ICFAO. Samantala, pagtutol ng depensa na markahan ang bahagi ng Las Cañas affidavit bilang ebidensya, dinismiss ng Senate Impeachment Court. Ibinasura ng Senate Impeachment Court ang pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte na markahan ang bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas bilang exhibit ng prosekusyon. Gayunman, nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na ang pagmamarka ng isang dokumento ay hindi nangangahulugang tinanggap na ito bilang ebidensya. Isa lamang itong proseso ng pagtukoy at pag-aayos ng mga dokumento na gagamitin sa paglilitis. Hindi nito pinatutunayan na tunay ang dokumento o totoo ang mga nilalaman nito. Dagdag pa ni Escudero, ang affidavit ni Las Cañas ay maaaring gamitin lamang upang ipakita na ito ay ginamit ng NBI bilang isang open source lead sa kanilang investigasyon. Hindi ito maaaring gamiting patunay na totoo ang mga paratang na nakasaad dito. Sinabi rin niya na ang affidavit ay walang pirma, hindi notarized at hindi isinumpa sa ilalim ng panunumpa o not under oath. Dahil dito ang mga nilalaman nito ay nananatiling hearsay o hindi pa maituturing na katanggap-tanggap na mga ebidensya hanggat wala pang sapat na pagpapatunay. Pero bakit tumutol ang depensa? Ayon kay Attorney Sheila Sison ni Defense Counsel ni Sara Duterte, hindi dapat markahan ang affidavit dahil hindi notarized, walang testigong nagpapatunay sa pagiging tunay nito at binasa lamang ito sa pagdinig ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Para sa special episode ng OMOK Trivia Vibes, ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio.